Damang-dama ang diwa ng Pasko sa La Trinidad Vegetable Trading Post sa mga nakaraang araw mula sa mga makukulay na lantern na ginawa sa gulay at nakasabit sa tapat ng ilang mga stall hanggang sa dami ng mga mamimili sa lugar. Lunes, December 22, mataas ang presyo ng mga gulay, ngunit nitong Martes ng hapon, December 23, bumaba ito. Ito ay dulot ng pagbaba rin ng mga order mula sa mga mamimili. Ayon kay Kimongo, isang vegetable disposer sa nasabing trading post, bagamat may ilang gulay na bumaba ang presyo ngayong palapit na Pasko, mayroon din namang ibang nanatiling pareho ang presyo. Sayuti. Dating 70, 65, tata 50 o 40. 40. Patilix. 100. Nagbalin nga 50 kasi. Di kalman nangangato kasla di sili di kalman 500 tata nag 250. Ay, wanta. Di sweet fish di kalman kano 700 tata 300. Ay, Ta wanta biglangay nga naglas di order da di kalman di da dumay so nga awan unay bayar tata. Nang hindi ngimat nga to sir. Patatas. Kung jay patatas di lang dadakol tinanginad ta. Ay, dadakol. Doon kung jay babasit parehas mo lang presyo na. Awan unay ngin mato nga na presyo. Steady lang. Takadwa nga farm mo dagitid doon tapno nga madadal. Ay, wanta. Siyempre awan tiya gatang piman no bigat tasla dagito yung repulyo umbok. Taglusaw no 2 nights 3 nights da. Hinihikayat naman ni Aling Erlinda ang mga mamimili na bumili sa kanilang paninda dahil nagsidatingan at patuloy ang benta ng mga gulay sa trading post. Kung abin mabati natang iso nga dagito da farmer tayo nga na medyo na kuanti presyo aglaladot da basit ata handa nga ekspektaran nga kastoy nga bumabati presyo ti kastoy nga halos half ti presyo na. Mabalin no umay kayo agatang tipang Christmas, sigurado nga bin mabaamin nga nateng. Wan. An kayon nga madanagan ta. Hanan nga jay dadak ay nangingina nga nateng bin mabaamin nun. Pati dagitoy da sari-sari ket bin maban santo ado medyo nakatambak ti daduma. Sa post ng Benguet Agri Pinoy Trading Center o BAPTC, pasado alas 12 ng tanghali ng December 23, na itala ang 163 na farmers trucks na nakapaghatid ng kanilang mga gulay sa trading post at 37 traders trucks naman ang nakapagpadala ng sari-saring gulay sa iba't ibang bahagi ng rehiyon maging sa labas nito. Mas kaunti ito kumpara sa 184 farmers trucks at 50 traders trucks na naitala noong December 22. Tinanong kung may epekto ito sa pagdiriwang ng Pasko, ito ang ibinahagi ng isa sa mga naroroon. Kulang alam sa iba, pero yun ang na-observe ko, mahal man o bumaba. Talagang kung talagang magpapansit sila or maghahanda sila, bibili at bibili sila. Ayon kay Kimongo, hindi pa tiyak kung tataas muli o mananatili ang presyo ng mga gulay pagkatapos ng Pasko, ngunit may ilan na nagsasabing tiyak na tataas ito para naman sa selebrasyon ng bagong taon. Ira Marzan para sa Herald Express.